Magandang araw mga katakot. Ako po si Niji, ang inyong tagapagsalaysay. Masaya naming inihahandog sa inyo ang channel na ito kung saan linggo-linggo kaming mag-a-upload ng true horror stories. Sana magustuhan ninyo. Grabe, nakailang hikab na ako. Pumasok na ako sa loob ng classroom. Lahat ay nasa labas pa at bumibili sa kantin. Juice lang naman kasi ang ininom ko ngayong snack break. Mas gusto ko dito sa room kasi malamig ang aircon. Umupo ako sa desk ko na sakto ay sa likuran nakapwesto. Hindi ko rin binuksan ang ilaw dahil balak kong matulog. May liwanag naman na galing sa labas pero hindi rin ganon kasilaw. Luminga-linga ako sa paligid. Ang pag-ugong lang ng aircon ang naririnig ko. Isasandal ko na sana ang ulo ko sa brasong nakapatong sa lamesa nang mapadiretso ako ng upo. Halos atakihin ako sa puso nang makita ko na nalaglag lang pala ang pencil case ng kaklase ko na nasa ibabaw ng desk sa aking tabi. Ang creepy pala nitong room kapag mag-isa ka lang. Bigla na lang din akong napatingin nang makita ang dalawa kong kaklasing lalaki na pumapasok sa room. Hi Rich, Kian, bati ko. Uy, nandito ka pala Paula. Sabi ni Kian na may dalang gitara. Parang nahihiya itong ngumiti. Okay lang ba? Balak kasi namin mag-record ni Rich dito. Oo, gets ko. Mga nagbabanda kasi itong dalawa at pareho din maganda ang boses. Oo naman, sabi ko. Quiet lang ako kasi iidlip lang din ako saglit. Paalam ko pa. Yun! Masayang sabi ni Rich. Pumwesto na ang dalawang lalaki sa harapan banda ng classroom. Hinayaan ko na sila kasi antok na talaga ako at may tinapos pa ako na K-drama kagabi. Tulog na, mahal ko, hayaan na muna. Simula ng kanta nila Rich. Para akong hinihili. Ang ganda kasi ng boses nilang dalawa. Quiet lang ako kasi baka makagulo ako sa pag-record nila. Nakatutok ba sa akin yung aircon? Ginawa. Niyakap ko pa ang sarili ko at pumikit. Di ka na, tulog na tayo. Weird. Napakunot ako ng noo pero nakapikit pa din ang mata. Parang nasa tainga ko kasi sila Rich kumakanta, nasa harap sila ng classroom. Sa sobrang antok ko ay hinayaan ko na lang. Siguro nakakailang minuto na ako na nakaidlip nang marinig kong tumigil na sa pagkanta sila Rich. Tapos na siguro recording. Dahan-dahan ko binuksan mata ko.
Ate. Napabalikwas ako sa upuan. Saan galing yun? Yung boses na yun? Luminga-linga ako sa paligid. Nanlamig ang katawan ko at parang namamanhid ang bandang leeg ko sa kilabot. Paula, okay ka lang? Tanong ni Kian. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Nakaupo pa rin sila sa harap. Si Kian nakatingin sa akin, pero si Rich busy sa pag-play ng nirecord nila. Nanlaki mata nito sabay na patingin sa amin ni Kian nang umabot sa isang banda ng kanilang pagkanta. Rinig niyo yun? Alin? Tanong ni Kian habang ako ay tumayo na mula sa upuan at lumapit. Ito! Inulit pa ni Rich ang recording. Tulog na. Rinig na rinig ko yung boses na tila mahangin na nakakapanlamig. Nahinang mo Ate. ito. Di ka na. Ate. Tayo. Ate. Si Jerry ay nakahanap ng trabaho sa isang tubigan. Kailangan niya kasi ng trabaho noong panahon na iyon. Swerte niya at maayos naman ang naging mga katrabaho niya, pati na rin ang boss niya na si Kuya Vic. Ang tubigan ni Kuya Vic ay may 4 na palapag. Sa una at pangalawang palapag ay ang tubigan. Kasama na rin ang kusina at sa pangatlo naman ang kwarto at sala. Sa pinakamataas na palapag ay rooftop naman kung saan nagaganap ang mga inuman nilang magkakaibigan at magkakatrabaho. Ang pamangkin ni Kuya Vic na si Brian ay nagtatrabaho din sa tubigan. Isang araw ay nag-aya siya kina Jerry na mag-overnight sa tubigan. Paminsan-minsan kasi ay doon din si Brian natutulog para samahan ang tito niya. Pumayag naman sina Jerry at isa pang katrabaho na si Obin. Noong gabing iyon, pagsara nila ng tubigan, ay nagpuntahan na sila sa rooftop at doon ay nag-inuman na. Si Kuya Vic naman bilang nakatatanda ay pinagsabihan sila na wag din masyado magpuyat dahil may trabaho pa bukas. Ihinanda nito ang mga banig na tutulugan nila sa sala. Isinakto naman ng 3 na pagsapit ng 12:00 ng madaling araw ay itigil na ang inuman at kantahan. Naglinis sila sa rooftop at bumaba na sa sala sa pangatlong palapag. Sa una ay tahimik lang ang paligid, ngunit nagising si Jerry sa tunog ng mga bakya. Mahina-hina ito, ngunit dinig mo na umaalingaw-ngaw ang tunog mula sa ibabang palapag. Sa papag na tulog sina Jerry at Obin, at sa kahoy na sofa naman si Brian. Kalapit lang din nila ang hagdan pababa
At sa di kalayuan ay ang hagdan naman papuntang rooftop. Napansin na rin ni Jerry na gising si Obin at Brian. Nagkatinginan na lamang silang tatlo. "Pre, ano yun?" tanong ni Jerry. Huminga ng malalim si Brian at nagsalita. "Dito na kayo humarap." Nagmamadaling pag-aya ni Brian na tila may alam na mangyayari. Sumunod agad sina Jerry at Obin na humarap sa kasalungat na direksyon ng hagdan dahil kinikilabutan na rin sila sa naririnig. At iyon na nga, ang mga yabag ng bakya ay paakyat na sa kanilang palapag at palakas ng palakas ang mga tunog nito. Napapikit na lang si Jerry habang nararamdaman ang mga yabag na dumadaan na mismo sa tabi nila. Matinding takot ang naramdaman nila dahil napakalapit nito sa kanila. Hinihiling noon ni Jerry na sana ay dumaan lamang ito ng matiwasay at wag nang tumigil banda sa kanila. Kalaunan ay natupad ang hiling ni Jerry at lumayo na rin ang mga yabag at madidinig na ang mga ito sa hagdan paakyat ng rooftop. Akala nila Jerry ay tapos na ang katatakutan. Ngunit nang makarating ang mga yabag sa rooftop, ay biglang nanahimik ng ilang segundo ang paligid. Muling nagimbal sina Jerry nang biglang may narinig na boses ng babae na kumakanta. Ang tunog ay tila nagpapatulog o humihele ng bata. Napatingin si Jerry muli kay Brian at bumulong ito sa kanya. "Ganyan talaga dito, pre." Hindi maalala ni Jerry paano siya nakatulog noong oras na iyon. Tila nahele din sila ng babaeng kumakanta. Simula noon ay hindi na nag-overnight sina Jerry sa tubigan. Payag sila magpagabi sa tubigan kung minsan, ngunit lagi na sila umuuwi sa kani-kanilang tirahan kahit anong mangyari. Bata pa lang si Nanding ay sanay na siyang makitungo sa iba't ibang tao. Sila ay nakatira malapit sa isang tourist spot sa bansa na hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan. Ang tanging masasabi ko ay ito ay may talon at napapaligiran ng kabundukan. Kabataan ni Nanding ang nagtitinda ng mga palamig sa bungad ng nasabing tourist spot. Minsan naman ay nag-a-assist siya sa mga turista patungo sa talon. Minahal ni Nanding ang kanilang lugar at masaya siya sa ganitong buhay, kung kaya't
hindi na talaga siya umalis dito. Fast forward tayo. Ilang taon na ang nakalipas. Heto na si Tatay Nanding. Sa oras na ito ay pumanaw na ang kanyang asawa dahil sa iba't ibang komplikasyon. Sa 4 na anak niya ay 2 na ang pamilyado at lumipat na sa bayan. Ang 2 pinakabatang mga anak naman na sina Pilo at Dario ay kasama niya pa rin naghahanap buhay sa kabundukan. Senior citizen na si Tatay Nanding at syempre ay di na siya sinlakas ng dati. Isang araw ay nakaramdam na ng sakit sa mga binti si Tatay Nanding at dahil dito ay nagpasya ang magkapatid na ipwesto ang kanilang munting tindahan ng palamig na mas malapit sa kanilang tirahan imbis na sa ibaba ng bundok. Buti na lamang ay nadadaanan pa rin sila ng mga turista at kumikita pa rin kahit papano. Nagpasya din ang pamilya na may mga araw na maiiwan si Tatay Nanding sa kanilang tirahan at minsan ay sasama din siya. Nag-iba na rin ang schedule nila ng pagbaba ng bundok upang kumuha ng mga pangangailangan nila. Minsan din ay pumupunta ang magkapatid sa bayan upang kitain ang iba pang mga kapatid. Madalang na ang pagsama ni Tatay Nanding dahil nananakit na ang kaniyang katawan. Siya ay kinausap na minsan ng panganay na anak na si Marisa na sa bayan na rin tumira kasama nila. Ngunit lagi ito tinatanggihan ni Tatay Nanding. Isang makulimlim na umaga ay nagising si Tatay Nanding na medyo nananakit ang likod. Agad siyang pinuntahan ng anak na si Dario at tinulungan bumangon. Sunod naman dito ay si Pilo na may dala agad na tubig at agahan. Salamat mga anak, ang buti ninyo sa akin. Kailan ba kayo mag-aasawa? Tanong ni Tatay Nanding na nakangiti sa mga anak. Tay naman eh, sagot ni Dario sabay kamot sa ulo. Tay, wag nyo na po itanong yan. Nasasaktan si Dario eh. Wala kasing panggayuma. Biro ni Pilo sa kapatid. Yabang mo kuya, di ba kakabasted lang sa'yo ni... Hindi na natapos ni Dario ang sasabihin dahil tinakpan ni Pilo ang kanyang bibig gamit ang isa sa mga unan sa kama ni Tatay Nanding. Napangiti na lang si Tatay Nanding sa 2 anak. Siya ay nagpapasalamat na ganito ang naging ugali ng kaniyang mga anak. Sa araw na iyon, ay unang beses din maiiwan mag-isa muna si Tatay Nanding sa kanilang tirahan sa bundok. Ang schedule ay magtitinda ang magkapatid hanggang hapon at dederecho na sa bayan pagkatapos. Gabi na sila makakabalik sa bundok. Naayos naman na nila lahat ng pangangailangan ni Tatay Nanding.
pati ang bagong nakahiga na upuan na pinagawa ng panganay na si Marisa ay ando na rin para makarelax dito si Tatay Nanding. Umalis na ang magkapatid at si Tatay Nanding naman ay naiwang nagdidilig ng halaman. Ayaw niya na wala siyang ginagawa dahil mas ramdam niya ang sakit ng mga kasukasuan. Kalaunan ay nakaramdam din siya ng pagod at umupo muna sa bagong upuan sa loob ng tirahan. Nakatulog siya ng mahimbing, kaya nagising siya ay malapit na ang dapit hapon. Napatingin siya sa labas ng bintana. Patapos na sila magtinda. Salita ni Tatay Nanding. Nagmumuni-muni siya habang nakaupo nang biglang may narinig na tunog. Ito ay tunog ng isang babaeng kumakanta. Mahina lamang ito, kaya tahimik lamang na pinakinggan ni Tatay Nanding ang tunog. Ngunit sa di inaakalang pangyayari ay unti-unting lumakas ang tunog. Naramdaman ni Tatay Nanding na yumayanig ng bahagya ang lupa, kasabay ng paglakas ng boses ng kumakantang babae. Sa oras na iyon ay maririnig na sa buong kabundukan ang boses ng babae, kasabay ang pagyanig ng paligid. Nagulantang si Tatay Nanding at nanatili lamang sa nakahiga na upuan at nagtakip ng tenga. Tuloy-tuloy ang awit ng babae na parang hinihele ang buong kabundukan. Nakaramdam palalo ng kilabot si Tatay Nanding dahil sa labas ay nakikita niya ang malahiganteng anino na umaaligid sa kabundukan. Tila ito ang sanhi ng pagyanig. Pumikit na lamang si Tatay Nanding at nagdasal. Di kalaunan ay biglang nanahimik ang paligid. Unti-unting tumayo si Tatay Nanding mula sa nakahiga na upuan at sumilip sa bintana. Tila guni-guni lang ang nangyari kanina dahil napakanormal na muli ng paligid. Napansin niya na lumipas na ang dapit hapon. Sa pagkakataon na ito, ay hindi niya sinabi ang nangyari sa mga anak. Ngunit sa sumunod na araw na siya ay muling naiwan sa tirahan, ay muling nangyari ang pagyanig, pagkanta at pag-aligid ng malahiganteng anino. Kumpirmadong hindi guni-guni ang mga pangyayari. Hindi akalain ni Tatay Nanding na makakaranas pa siya ng ganitong kababalaghan ngayong siya'y matanda na. Sa huli ay nakasanayan na niya ito dahil hindi naman ito nagbibigay hamak sa kanya. Sanay lang siya na tuwing dapit hapon ay may pagyanig, pagkanta at pag-aligid ng malahiganteng anino. Napagtanto din ni Tatay Nanding na
na sa tagal niya sa kabundukan, ay ngayon lang siya nanatili sa tirahan ng dapit hapon. Napaisip siya kung noon pa kaya na ganito tuwing dapit hapon sa kanilang lugar o panibagong pangyayari lamang ito. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.